evening sa lahat. Welcome back to my channel, Inday sa Hong Kong. Ako po pala si Inday, yun. Tawag nila sa akin, Inday naman talaga eh. Ngayon po, yung namang isi-share ko pong video sa inyo yung about po sa story ng mama ko. Nakakaiyak po talaga, kaya hindi ko nga alam paano umpisahan, hindi ko po alam kung paano ko po yun, pero gusto ko lang i-share sa inyo guys na talagang kailangan nating ipakita natin yung love natin, ang pagmamahal natin sa ating mga magulang, dahil talagang kung wala naman po sila, wala rin tayo dito, kaya talagang gagawin natin yung lahat para sa kanila. Yun guys, share ko po sa inyo yung karanasan ko sa mama ko nung kasing nakaraang taon 2017 na diagnose po yung mama ko ng liver cirrhosis po, stage 3. Pero hindi po, talagang nung nano namin yung ang hirap tanggapin, talagang lalo na ako kasi nandito po ako, malayo po ako sa kanya, gusto ko po siyang alagaan, gusto ko pong alam yung ibigay ko po yung lahat, pero hindi ko po magawa kasi siyempre kailangan ko din magtrabaho kasi paano po yung pangangailangan nila, paano po yung meron din po kasi ako may sarili ng pamilya, saka breadwinner din po ako sa amin, kaya talagang ang hirap nung nalaman ko yun, kaya ang hirap ng alam mo yung pag malayo ka sa magulang mo, sa pamilya mo, napakahirap. Kung gusto mo umuwi pero hindi ko makauwi, kaya kailangan magtiis para sa kanila. Yung time na yun, para akong maano dito kasi yung bang inisip ko baka biglang mawala mama ko, yung bang ganon, parang ang hirap talaga guys. Kaya yung time na yun, ang talaga, pero tinanggap ko kasi siguro yun yung bigay ni Lord, kailangan namin tanggapin. Pero yung ginawa ko na lang nun, mas malayo ako, lagi kong kinokontak yung mama ko everyday yan, kahit nakukulitan na minsan, kahit wala na siyang sinasabi, wala na, basta naka-monitor ako sa kanya lagi talaga, every time niya. Yung mayroon pong talagang time na minsan na mama ko sumusuko siya, pero sabi ko hindi, laban lang, kaya natin to. Kasi alam mo yung iniisip ni mama ko dati lagi na wala nga kaming pera, wala nga pero sabi ko, mama, kakayanin natin to. Hanggat kaya kong magtrabaho dito, suportahan ko yung pangangailangan mo, Talagang ang hirap. Yung mama ko po yung, alam mo yung ilang beses siya pabalik-balik sa ospital nun, tas ako lang yung inaasahan. Iniisipan ng mama ko na paano daw yung gastusin, kasi syempre ako lang ang talagang umano, dahil apat kami magkakapatid, pero yung kapatid ko po kasi talaga wala rin naman talaga sila, hindi ko naman po maano, kaya yun, syempre kung sino po yung talagang talagang nagbibigayan kami. Pero sa panahon kasi ngayon, kailangan talagang bigay yung din ng nanay ko. Kaya nung time na yun, meron din talagang time na po, alam ni mama ko na uuwi po ako, alam po niya na darating ako. Kasi yung time na yun talagang akala namin mawawala na siya. Alam mo yung gano'n na parang ang hirap, yung bang inisip mo, baka bigla ka na lang gigising, wala na yung mama mo, gano'n. Ang sakit-sakit po isipin nun guys. Kaya inisip ko nun, dapat hindi po ako uwi, para talagang nagpaplano kami mag-asawa na mag-ipon muna para makapagpatayo nga ng bahay. Pero naisip ko, anin ko po yung pera, anin ko po yung makagawa ako ng bahay, pero mawawala naman mama ko din na, kaya parang ang hirap. Kaya inisip ko, okay lang, wala akong pera dito, okay lang, pagod ako, makatulong lang ako. Tinis ko po yun. Alam ng mama ko na alam po niya na uuwi po ako. Nag-set ko, nung may ticket na ako, lahat January, po yung ticket ko, jet last nitong January to, dapat January 23, 2020, yun po yung uwi ko talaga dapat. Pero dahil po sa na alam mo yung biglaang uwi ng biglaang pagkaano ni mama ko na time na yung alam mo yung
at tinawagan niya kasi ako ng midnight. Sabi, dahil sabi niya kung umuwi ka muna, sabi niya sa akin. Pero sabi ko, baka hindi ako, sabi ko, baka hindi na daw niya nga kaya. Sabi ko, nung time na yon, alam mo yung, hindi ka makapatrabaho, hindi ka makapag-isip dito, tulala ako kasi yung bang para ka talagang, alam mo yung hirap na yung parents ko nasa ganun sitwasyon. Pero, ang buwan na yun, October siya isipin mo yung uwi ko, January ba, 28, mayroon pa akong 4 na buwan, kaya talagang sabi ko sa kanya, hintayin, sabi ko yung malapit naman ako umuwi, sabi ko, pero yung time na yung sabi niya sa akin na kung gusto ko, baka hindi na daw niya kaya. So, nag-decide po ako nung time na yun, talagang pati amo ko, pasalamat ako kay Lord, alam mo yung thank you kay God na, alam mo yung may amo akong may amo akong napakabait, supportive, kahit na nagkabawbaw na ako ng utang sa kanila, minsan sila para tulungan ako. Alam mo yung ang hirap-hirap talaga na yung time na yun na sabi, isipin mo kahit siguro sino, tatawagan ka ng parents mo, sasabihin ko, gano'n na, hindi na niya kaya, gano'n. Pero kahit gusto mo siyang i-give up yung time na yun, ayaw ko. Kaya nag-decide ako nung time na yun, kinabukasan, chat ako sa amo ko, kinausap ko yung mag-asawa, sabi ko, ma'am, ako pwede po uuwi po ako as soon as possible kasi di talaga ako ng mama ko ngayon, sabi ko. Pasalamat ako kay God kasi alam mo yung time na yun na yung sabi ni amo ko, okay, time na yun mismo, pinauwi nila ako. Kung gano'n na yung, alam mo yung ang hirap, kaya talaga ang sakit kasi isip ko nga kahit wala akong perang dala, at wala ko kaya nagkampo na sa utang, okay lang, sabi ko, may paramdam ko lang yung love sa kanya, may paramdam ko lang po yung gaano ko siya kamahal kasi ang hirap alam mo yung time na yung ganun, kaya yun, umuwi ako. Pero pag uwi ko noon, bili ako agad, amo ko ng ticket, 5 days, 5 days lang kasi wala di kami nakaano agad ng ticket. Yun, kahit yung mga anak ko hindi rin alam na uuwi ako noon, pati sila na surprise din, asawa ko alam nga, pero yung mga anak ko hindi rin. Pero yung mama ko talagang hindi sinabi, hindi ko alam niya na darating, pero hindi niya alam kung anong date, kung anong araw, hindi niya alam kasi gusto ko nga po i-surprise yung mama ko. Alam mo, pinun, gusto ko mapasaya siya, ganun. At talaga ang hirap. Yung dapat ngayon payo ko lang sa ating mga OFW, hindi lang sa ating mga anak, na dapat habang nandyan yung parents natin, bigay natin yung love, care, o anuman pang nila, kasi alam mo yung pagdating ng time na kung sakaling mawala sila, yung bang alam mo yung hindi man natin masabi, ay sayang, sana ginawa ko to, sayang yun. Kaya inisip ko noon talaga, nung umuwi ako, binanding ko si mama ko, yung bang kahit walang pera o yung bang pagsilbihan mo yung, kasi talagang 15 years nawalay na po ako sa amin Hindi ako nawalay, kumbaga nag-asawa ako ng maaga. 15 years bago ako nakauwi sa amin ulit. Kaya talagang yung time na yun, ang hirap. Kulang, alam mo yung parang ayaw mong i-let go yung mama mo. Kaya sa hanggat nandiyan mama ko ngayon, binibigay ko po yung best ko. Kaya talagang kahit sabi nila, matagal na ako dito, wala pa okay lang. At least, nandiyan pa yung mama ko, nasusuportahan ko pa hanggat kaya ko. Ngayon nga, yung stage ng mama ko hindi talaga maganda dahil naging cancer na. Kaya talaga, pinipilit namin tanggapin. Talaga siguro kung hanggang doon na lang. Kaya, guys, isi-share ko sa inyo na dapat kailangan nating mahalin, alagaan, ipakita sa mama natin, sa mga magulang natin na dapat mahalin natin sila ng buong puso. Ipakita natin talagang na importante sila sa atin dahil kung wala po sila, wala naman po tayo talaga dito. Talagang dapat ibigay natin yung ating buong pagmamahal sa kanila, walang halong anuman. Basta yung na masishare ko dahil talagang dapat sa kalagayan ng mama ko. Kaya yun, sana mayroon kayong natutunan sa aral ko about sa parents natin na dapat ibigay natin yung ating love at support sa kanila, lalo na kaming mga OFW minsan wala doon, kahit sa
kunting paraan lang, sa kunting ibigyan natin ng yung nanay natin, kaligayahan nila, i-ano natin, hindi dapat huwag natin silang kalimutan dahil kung wala po sila, wala naman po tayo kaya yun. Pero ngayon napapasalamat ako kay God dahil kahit pa paano, nakakasama pa namin yung mama namin. Kahit po meron siyang nararamdaman, pero at least nandyan pa siya. Talagang kahit ngayon nakamonitor. Kaya dapat ganun ang gagawin natin guys. Hindi natin ipagbolang bahala yung parents natin na kahit tumanda na o pakaramdaman nila. Dapat talagang mahalin natin yung ating parents. Yun lang. Sana may natutunan kayo ngayon sa aking video. Hindi po drama to, talagang totoong story ako po sa buhay ko. Gusto ko lang pong i-share sa inyo. Yun. Thank you po sa lahat. God bless.